Sa oras na ito, sa biyaya ng ating Panginoon, ay tayo dumulog sa mga salita ng Diyos. Magawa natin buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 12 at sa verse 44, nais kong basahin ang mga talata hanggang sa last verse ng chapter 12. Sabi rito ng verse na ito, verse 44, "And Jesus cried out and said, He who believes in me does not believe in me, but in him who sent me. He who sees me sees the one who sent me. I have come as a light into the world so that everyone who believes in me will not remain in darkness. If anyone hears my sayings and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last day. For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. So I know that his commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me." Praise God. Panginoon, pala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyayang ito na ating patuloy na tinatanggap mula sa Kanya at sa kalakasan at sa patuloy na pag-iingat na Kanyang ginagawa. At mamaya ay atin ding dadalhin sa prayer ang aking pamangkin ay aking na-receive mula sa kanila ang balita na ang lugar ng Bicol ay meron namang mas malakas na bagyong dadaan at katatapos pa lamang ng bagyong Christine ay merong balita na meron na namang bagyong malakas na darating. So sama natin sa prayer na ang Diyos ay mag-ingat at kung magagawa ng Panginoon na lusawin ang bagyo, ilihis ang bagyo, dahilan naniniwala ko na ito'y kayang gawin ng Panginoon dahilan siyang may likha ng lahat ng mga bagay. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? He is the master of the wind, sabi ng isang awit. At sa panahon ng ating Panginoon ay nang bumangon ng isang unos sa karagatan at habang ang ating Panginoon ay naroon sa likurang bahagi ng bangka at siya ay natutulog at habang ang mga alagad ay balisa paano nila lilimasin ang tubig na pumapasok doon sa bangka dahilan ang hangin ay napakalakas, ang alon ay napakalalaki at halos napupuno yung kanilang bangka. At ginising nila ang ating Panginoon at sabi niya, "Panginoon, wala ka bang pakialam na tayong lahat ay mamamatay?" Ang ating Panginoon ay bumangon at kanyang sinuway ang hangin at pinayapa ang alon at kanyang sinabi, sabi niya, "Bakit kayo natakot, kayong kakaunti ang pananampalataya?" So, pinapakita na ang mga anak ng Diyos ay sa pasimula ay sila ay inilagay ng Panginoon dito sa ibabaw ng sanlibutan upang sila ang mag-rule sa ibabaw ng mundong ito. At ito ang purpose ng Panginoon sa pasimula pa ng kanyang lalangin ang tao. So, sa ganitong paraan ang anak ng Diyos ay nang siya ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan ay kanyang ipinakita na ang isang anak ng Diyos ay meron silang kapamahalaan kahit man sa mga bagay na nature na narito sa ibabaw ng lupa.
So tayo ay binigyan ng Panginoon ng karapatan na manalangin at tumawag sa Kanya, at ang Diyos ay naniniwala ko na hindi siya bumibigo kailanman sa Kanyang mga anak na tumatawag sa Kanya. Amen. Sa amen to that. Hallelujah. At praise God. Purihin ang Diyos. At sa oras na ito, ay nais kong mag-share ng isang kaisipan. At ito ay habang nung nakaraang Bible study sa Silang, at habang sinashare ko ang isang bagay, ay nagpasimula kong nakita ang isang kaisipan na gusto kong i-share din naman sa oras na ito sa bawat isa atin. So binasa ko yung verse na ito, at kung magawa nating basahin sa Tagalog, ang verse na yan ay nagpapakita ng ganito sa starting verse 44. At sabi rito, babasahin ko sa wikang Tagalog, at si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. So, pinapakita ng ating Panginoon na sabi niya, ang sumampalataya sa Kanya, hindi sa Kanya sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa Kanya. Ang nakakita sa akin, wika ng ating Panginoon, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. What a blessing ng pagparito ng ating Panginoon, na sabi niya, sino man nasasampalataya sa Kanya ay hindi sila mananatili sa kadiliman. Ang kadiliman ay nagpapakita ng domain ng kaaway, na ito ay maraming bagay na pinapakita, kasalanan, kasamaan at ilang pang mga bagay. Sabi niya, sino man nasasampalataya sa Kanya ay sila ay aalisin niya sa kadiliman. At gayon tayo mga kapatid, di ba? Sabi ng isang verse na binasa natin noong nakaraan, na tayo ay mga hirang at upang ipahayag natin ang Kanyang kagilagilas na kaliwanagan. So, balikan natin yung verse na yun. So, dito sa so sabi rito, sa verse 47, at kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, kung sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. So ang purpose ng ating Panginoon sa Kanyang unang pagparito ay hindi para humatol, kundi para magligtas. Siya'y naparito sa sanlibutan. Ang unang layunin niya ng Kanyang pagparito ay para magbayad ng halaga ng kasalanan ng bawat mga anak ng Diyos. Ibigay ang Kanyang sarili bilang pantubos, sabi ng Matthew chapter 20. At kung sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, na hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko ng Kanyang utos ay buhay na walang hanggan, at ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.
So mula sa verse na ito na ating ginamit, ay gusto kong mangusap ng isang kaisipan, isang paksa. At ito ay isang katanungan. At ang tanong ay ito, can a person avoid Jesus? Maari ba ang tao ay matakasan niya si Jesus? So yan ang isang kaisipan. So, can you avoid Jesus? Maari mo bang takasan si Jesus? Well, dito sa ganitong pangusap ng banal na kasulatan, ay pinakita rito sa mga talata na ating binigyan ng pansin kanina, ay ang ating Panginoon ay nagpapahayag at sabi niya, una, pinakita niya na sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi sa Kanya sumampalataya kundi sa Diyos na nagsugo sa Kanya. At sabi niya, sino man na nakakita sa akin, wika ng ating Panginoon, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. At pinakita niya rito, gusto ko lang bigyan ng linaw ang verse na ito para makuha ninyo yung kaisipan na gusto kong i-drive sa gabing ito. Sabi niya, kung sino man, if anyone hear my saying, kung sino man na makikinig sa aking salita, at hindi, sabi niya, if anyone hears my saying and does not keep them, kung sino man na makarinig ng mga salita ng Panginoon at hindi niya bigyan ng pansin, hindi niya ito pahalagahan, o kaya ay kanyang reject ang bagay na ito, well, sabi ng ating Panginoon, anong sumunod na pangusap, sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi niya ingatan, ay hindi ko siya hahatulan. Dahilan, ang sabi ng ating Panginoon, ang pagparito niya sa unang pagparito ay hindi para hatulan ng tao. So yan ang malinaw na pagpapahayag ng ating Panginoon. Sabi niya, dahilan hindi ko siya hahatulan. Dahilan hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. So kung hindi man tanggapin ng tao ang kanyang salita, i-reject man ng tao ang salita ng ating Panginoon, ay sabi niya, hindi siya hahatulan karaka. Sabi niya, ang sino man, verse 48, ang nagtatakwil sa akin at di tumatanggap sa aking mga pananalita, ay merong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Now, kung bibigyan natin ng pansin ang verse na ito, ang pangungusap ng ating Panginoon, sino man ang hindi magbigay ng pansin sa salita ng ating Panginoon, ay, wika nga, hindi siya karakahatulan, pero yung salita na kanyang tinanggihan, ang salita na kanyang tinanggihan, ang salita na kanyang binaliwala, ay siya pa ring salita na darating ang panahon na siyang hahatol sa kanya. Now, sa ibang version, kung pahintulutan ninyong basahin ko ang verse 48 sa ibang version, ang NIV ay nangungusap ng ganitong bagay. There is a judge for the one who rejects me. Sabi niya, merong isang hatol o hahatol sa mga nagtanggi sa akin and does not accept my words. Sabi niya, the very words I have spoken will condemn them at the last day. So the same word that they have rejected is the same word that will judge them. Sabi ng banal na kasulatan, it's the very words. So the very words that they rejected are the very words I have spoken will condemn them at the last day. Sa isang version,
pinakita rito, ang verse 48 sa BBE, He who puts me on one side, yung salita namang, He who puts me on one side, yung hindi o mag-isang tabi sa akin. Pag sinabing isinang tabi, ibig sabihin hindi binigyan ng pansin. He who puts me on one side and does not take my words to heart, at hindi nila nilagay ang aking salita sa kanilang puso, is not without a judge. The word which I have will be his judge on the last day. Now, on this basis, sa mga salita na ating napakinggan at binasa, ay gusto kong yung kaisipan na ating bibigyan ng pansin, can you avoid Jesus? Pwede ba na ang tao ay takasan niya sa Jesus? Well, makita natin dito pa lamang sa verse na ito ay nagpapakita na kailanman ay hindi pwedeng takasan ng tao ang ating Panginoon. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Kailanman, so one way or the other, ano't anumang paraan, tanggihan man niya ang salita ni Jesus, darating ang panahon, haharap pa rin siya kay Jesus. So yun ang isang bagay na ating makikita. You know, ako ay merong karanasan sa ganitong bagay at ilan sa ating mga kapatid ay narinig na ang aking karanasan. Nang ako ay way back, mga year 1986, 87, during my high school days, ay yung mismong gawain yung mismong ministry ni Pastor Nonoy ay mismo doon sa aming bahay hiniheld, o every Sunday doon mismo sa bahay sinasagawa ang gawain. At sa panahon yun ng aking kabataan, hindi ako masyadong nagbibigay ng pansin sa gawain, sa Bible study, sa lingguhang gawain. Ako'y high school that time, third year at fourth year high school ako kung di magkamali. At ang ginagawa ko ay hindi ko binibigyan ng pansin. Well, nakikisama ako sa kanila, nag-aawitan, pero pag panahon na ng pangangaral ng salita ng Diyos, ay pumapasok ako doon sa loob ng aming bahay. At ngunit, ang isang bagay na nangyari ay nang ako'y gumraduate ng high school, kinakailangan magtrabaho, napadpad ako sa isang lugar sa parting Rizal, sa Tanay Rizal. At nang ako ay nagpasimulang magtrabaho, yung mismong lugar na aking pinagtatrabuhan, kami ay mga nag-aalaga ng manok, yung mga imported na manok sa panahong yon. At yung katiwala doon, siguro mga isang linggo pa lang kaming nakakapasok, ay nagpasimulang nagsabi sa amin, maganda kayo dahil mamayang hapon may darating dito at magkakaroon ng Bible study. So, aking inisip, sabi ko, kaya ako tumatakas doon sa aming bahay at di ako nakikinig ng Bible study ay dahilan hindi ako nagbibigay ng pansin. Pagdating ko rito, ay meron pa rin Bible study. So, what I mean to say, mga kapatid, ay merong bagay, ang Biblia ay makikita natin na kailanman ay hindi maaring takasan ng tao si Jesus. Ano't anumang paraan ay haharapin niya si Jesus. Maaaring unang harapin niya si Jesus at tanggapin niya si Jesus bilang tagapagligtas. At kung hindi man niya tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, haharap pa rin siya kay Jesus bilang tagapaghatod sa kanya. You know, tingnan natin ang isang verse dito sa aklat ng Psalms 118 verse 22 and verse 23. Psalms 118 verse 22. Sabi ng verse na yan ay nagpapakita ng ganito.
Ano sabi diyan? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Verse, this is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. Inyo pansinin sa wikang Tagalog. Pinakita diyan sa unang verse, sa verse 22. Sabi niya, ang bato na itinakwil ng mga nagtatayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Alam niyo ba ang ibig sabihin dito? Yung batong merong isang pangyayari, kasaysayan sa banal na sulatan. Ito ay sa panahon na binibuild yung temple sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, nang tinatayo ang bahay ng Panginoon, alam natin na bawat bato ay hindi doon pinopormahan doon sa lugar na malapit kung saan tinatayo ang templo. Kundi bagkus, ang bato, bago dalhin doon sa temple site, doon sa site kung saan itatayo ang templo, ay doon pa lamang sa di kalayuan, sa malayong lugar sa quarry, ay doon pinopormahan na ang mga bato. Diba? That's according to 1 King chapter 6. Na yung mga bato ay pinopormahan na bago pa dalhin doon sa site. Sabi dito ng verse 7 ng chapter 6 ng 1 King, the house while it was being built was built of stone prepared at the quarry. So this 1 King chapter 6 verse 7. So sabi niya, nang ang bahay ay habang tinatayo, ito ay yari sa bato na mga inihanda bago pa dalhin, inihanda siya galing doon sa quarry. Ano sabi diyan? Ang bahay ng ginagawa ay ginawa ng mga bato na inihanda sa tibagan ng bato at wala kahit pamukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay samantalang itinatayo. So, sa panahong ito ay ito ang setup dahilan ito ay bahay para sa Diyos. At nang gawin ito, ayon sa kasaysayan, ay merong isang bato na napakalaki na dinala from the quarry, galing doon sa batong tibagan, at yung malaking batong yun ay halos ang laki niya ay nasa 500 tons. Gano'ng kalaki yun? At kamangha-mangha, sa kabila na wala pang mga matataas na teknolohiya, mga malalakas na makinarya, ay paano nadala yung batong yun na hindi natin alam. So napakalaking batong yun at nung dinala doon sa lugar ng temple site, ay hindi nila alam kung saan ilalagay yung batong yun. At dahilan hindi nila makita doon sa plano ng yung parang blueprint ng temple, well, alam natin na si David ay naghanda ng lahat ng bagay para sa gawain ng templong ito. At hindi nila malaman kung para saan yung batong ito. So ang ginawa nila ay isinantabi nila yung batong yun. Dahil iniisip nila parang walang kwenta itong batong ito. Pero nung sila ay nag-start na magtayo, well, they found out na yung batong yun na kanilang hindi binigyan ng pansin, ay yun pala ang pinakamahalagang bato na siyang ginagamit para ilagay ang tinatawag na foundation. Na yung foundation ay tinatawag itong cornerstone. Usually yung cornerstone ay yung square na ito, inilalagay ito sa corner at doon nagpapasimula sila ng pagbibuild. So, pinakita doon sa verse na yon na, balikan natin yung verse ng 118 ng Book of Psalms na sinasabi, ang sabi diyan, the
The stone which the builders rejected. The stone, ang bato na tinanggihan ng mga nagtatayo. Ang bato na tinanggihan ng mga nagtatayo ay hindi nila alam, isang araw hahanapin nila ang batong yun. So tinanggihan nila yung batong yun ayon sa kasaysayan ay tinubuan na ng mga damo at ilang pang mga bagay, pero nakita nila na ang kanilang pagkakamali, na yung batong ito na kanilang tinanggihan at di nila binigyan ng pansin, ito pala ang pinakamahalagang bato. So, sabi niya, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. At ito ang paraan ng Panginoon. Ang kanyang paraan ay minsan ay hindi ito na parang walang kwenta. Pero later on, makikita mo na ganun pala kahalaga ang bagay na ito. At sabi niya, ito ay kamangha-mangha sa paningin ng mga tao. So, alam nyo, so makikita natin ang ganitong kaisipan na may mga bagay sa buhay na ito na minsan hindi binibigyan ng pansin ng tao. Pero darating ang panahon, ang mga bagay na yon ay palang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos, minsan na hindi na, sabi pa nga, kapag ikaw ay nag-invite ng birthday party, mga piyestahan at ilang pang mga bagay, daming taong darating. Pero pag nag-invite ka ng Bible study, sasabihin nila, pasensya ka na, may appointment ako. Pasensya ka na, may mahalagang tao kaming darating. Well, ganyan ang nangyari po sa paanyaya ng ating Panginoon. Bigay siya ng talinghaga tungkol sa piging ng kasalan. At ang ating Panginoon ay yung hari, dahilan naghanda siya ng lahat ng mga bagay, yung matatabang baka, pinatay, yung masasarap na pagkain na niluto, inihanda ng lahat. At sabi niya, tawagin ang mga inimbitahan. Pero sila ay nagbigay ng kanikanyang rason. Sabi niya, meron akong importanteng pupuntahan, bago akong kasal, meron akong lupang titingnan, meron akong bagong bakang pang-araro na susubukan at marami silang dahilan. Pero mga kapatid, ganun minsan, ang mga tao ay hindi nagbibigay ng pansin sa pinakamahalagang bagay. Pero later on, kanilang hahanapin ang bagay nito. So, alam nyo, merong isang lalaki sa banal na kasulatan, ito ay sa panahon ng ating Panginoon at kilalang kilala ang lalaking ito. Ito ay ang tinatawag na the rich young ruler. Ang lalaking mayaman na siya ay isang successful na businessman. Bata pa lang siya, isa na siyang successful. At ang lalaking ito ay isang araw lumapit sa ating Panginoon. Yan ay mababasa natin sa chapter 19 ng Book of Matthew. Lumapit siya sa ating Panginoon at sinabi niya sa ating Panginoon, that's verse 16, sabi niya, Guro, ano ang bagay na dapat kong gawin upang ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan? Well, sinabi na ating Panginoon, sabi niya, bakit mo sinasabi ako, mabuti, walang ibang mabuting kundi ang Diyos. At sabi niya, kung nais mo, sabi ng ating Panginoon, kung nais mong pumasok sa buhay, ay ingatan mo ang kautusan. At sabi ng lalaking ito ay alin-alin. Sinabi ng Panginoon, wag kang papatay, wag kang mangangalimnya, wag kang magnanakaw, wag kang sasaksi ng bulaan, igalang mo ang iyong mga magulang, at ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. At sabi ng lalaking ito, sabi niya, lahat ng iyong sinabi ay ginagawa ko mula nang ako'y bata pa. At sabi ng ating Panginoon, kung nais mong maging sakdal, o nais mong
makompleto. Sabi ng verse 21, kung nais mo maging sakdal, yumaong ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at ikaw ay pumarito at sumunod ka sa akin. Well, ang sumunod na verse ng verse 22 ay nagsabi, ang binatang ito, nang marinig niya ang ganitong pangusap, ay siya ay yumaon, ano sabi riyan? Datapot ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw. Ibig sabihin, umalis siya. Yumaon siyang namamanglaw, dahilan ng taong ito ay merong malaking pag-aari. Ang lalaking ito, mga kapatid, ay ang nais na basagin ng Panginoon. Ito ay personal na paggawa ng Diyos, ng ating Panginoon sa buhay ng lalaking ito. Dahilan ng lalaking ito ay labis siyang naglalagak ng tiwala sa kanyang kayamanan. At ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanya, nasabi niya, yumaon ka, ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari. At ikaw ay sumunod sa akin. At nang marinig niya ito, sabi niya, namanglaw siya at iniwanan niya ang ating Panginoon. Well, ang aking pinapakita, mga kapatid, totoo kaya nang matapos niyang iwanan ng ating Panginoon, ay hindi na sila muling makikita pa? Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Nang hindi niya bigyan ng tugon ang sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi na kaya sila makikita pa. But brothers and sisters, mamaya makikita natin ang ilang mga kasagutan sa bagay nito. Now, tingnan natin ang pagpapatuloy ng kaisipang ito. So, tingnan ninyo ang kalalagayan ng ating Panginoon. You know, ang ating Panginoon ay itinalaga siya sa dalawang bahagi ang kanyang gagampanan. Nakikita natin na yung batong ito na sinabi kanina sa verse nating binasa, ito ay hindi binibigyan ng pansin. Pero pansinin ninyo ang ilang mga pangusap ng banal na kasulatan. Nang dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang nang siya ay isilang, at alam natin ang kostumbre ng mga Hudyo, ng isang lalaking pinapanganak at 7th day ng bata ay sinicircumcise at doon binibigyan ng pangalan at naghahandog sila sa templo. At sa panahon ng ating Panginoon na siya ay siya'y sanggol pa, ay merong isang lalaking nagngangalang Simeon na siya ay pinagpahayagan ng salita ng Panginoon na sinabi sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo ng Panginoon. Yun ay pinahayag sa kanya. At mga kapatid, well, hindi imposible ang ganitong bagay. Ang gawain ng Espiritu Santo ay magpahayag, di ba? Ang gawain ng Espiritu Santo ay magpahayag. At sinabi sa kanya, hindi ka mamamatay. Hanggat hindi mo nakikita, well, matanda na siya, pero dahilan binigyan siya ng Panginoon ng kapahayagan, hindi siya mamamatay. Maaring siya ay dumaraan sa karamdaman, pero sabi niya, alam ko, hindi ako mamamatay dahilan kinakailangan ko munang makita ang Panginoon. At dahilan siya ay isang debotong Hudyo na nag-aantay saan? Sa kaaliwan ng Israel. Ang kaaliwan ng Israel ay ang pagdating mismo ng Misaya. Yun ang tinatawag na kaaliwan ng Israel. At dahilan inaantay niya ito at alam niya bilang Hudyo, dahilan sila ay binigyan ng bilangan ng Panginoon. Sa panahon pa ni Daniel ay binigyan
ng bilangan. At marahil si Simeon ay tinitingnan ang bilangan na ito at alam niya ang panahon na kanyang kinabubuhayan na itong panahon ng pagdating ng Messiah. At hindi lamang yung kundi kinonfirm sa kanya ng Espiritu ng Diyos na hindi siya mamamatay at makikita niya ang Kristo ng Panginoon. So ibig sabihin, napakalapit na para sa kanya. So nang isang araw ay inakay siya ng Espiritu ng Panginoon. Not knowing dahilan, alam niyo ba na ang kapanganakan ng ating Panginoon ay naging lihim ito sa buong lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. Ito ay binigyan ng magandang balita ang mga pastol at sila ay nagbalita sa ilang mga tao. Pero hindi ito kumalat as wildfire sa panahong yun. Kundi, isang panahon si Simeon ay inakay siya ng Espiritu papunta doon sa templo. At pagdating niya doon sa templo, ay kanyang nadatna ng mag-asawang si Joseph and Mary, na sila ay merong daladalang isang sanggol. At inudyukan siya ng Espiritu at ipinakilala sa kanya na ito na ang Panginoon na kanyang hinihintay. At kanyang hinawakan ang bata at kanyang sinabi, Panginoon, pahintulutan mo ng iyong lingkod ay mamatay na may kapayapaan dahilan nakita ko na sa araw nito ang Kristo ng Panginoon. At si Simeon ay nagbigay ng propesiya at nangusap siya sa bahaging ito ng chapter 2 ng Book of Luke, chapter 2. Sa verse, titingnan na lamang natin ang verse 34. So, kung babasahin natin ang mga unang talata, verse 29, Now, Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace, according to your word. So, bayaan mong mamatay ang iyong lingkod sa kapayapaan, sabi niya, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda mula, sabi niya, inihanda in the presence sa harapan ng iyong bayan, ang isang liwanag, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. At habang sa verse 33, basahin natin, sabi niya, at ang kanyang ama at ina ay nagsipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Si Joseph at si Mary ay nakatitig lamang habang nangungusap ang lalaking ito na si Simeon. And verse 34, sabi riyon, at sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanya, sa kanyang inang si Maria, narito, ito, sabi niya, ang batang ito ay itinalaga. Pansinin ninyo yung dalawang gagampanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ang batang ito ay tinalaga saan? Sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. So, merong dalawang gampanin ng ating Panginoon. Siya ay isang, Siya ay isang bato. Sabi niya, ang batang ito, this child is appointed for the fall and rise of many in Israel. Siya ay tinalaga sa pagbagsak at pagbangon ng marami. Well, ano itong pagbagsak at pagbangon ng marami? Ang ating Panginoon ay isang bato na kapwa siya katitisuran at isang bato rin naman na siyang cornerstone. Dalawang gagampanan ng ating Panginoon. May mga babagsak sa Kanya na hindi siya bibigyan ng pansin, matitisod sa Kanya, sasabihin nila, sino ang taong ito?
Ang taong ito ay walang pinag-aralan. Ang taong ito ay anak ni Jose at ni Maria. Kilala ko ang kanilang mga kapatid. At sabi niya, saan nanggaling ang kanyang karunungan? At hindi sila naniwala sa ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoon, especially sa lugar ng Nazareth, ay hindi siya makagawa ng mga himala sa lugar doon. Dahilan, kilala nila ang ating Panginoon at sabi niya, ang propeta ay walang karangalan sa sarili niyang bayan at sarili niyang lupain. So, pinapakita ko ang bagay nito para maintindihan natin ng ating Panginoon ay pinakita na siya ay kapwa ikatitisod at ibabango at magiging dahilan ng pagbangon ng marami. Sa isang verse dito sa aklat ng First Peter, sa 1 Peter sa chapter 2. Sa 1 Peter chapter 2, pansinin natin ang verse 4. Dito ay malinaw na pinakita ni Apostol Pedro ang kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 4, tingnan natin ang verse 4. Sabi niya, na kayo'y nagsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang at mahalaga. So, sa paningin ng tao, in human standpoint, wala silang makitang anuman sa ating Panginoon. Wala silang anumang ganda na makita sa Kanya. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoon is precious and valuable. Sabi ng sumunod na verse, nagpasan natin ang verse na yan, ang verse 6, sabi ng verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Muli si Peter ay kanyang kinote ang nakasaad sa Isaiah chapter 28 verse 18 o verse 16. Sabi ron, behold, o narito, aking ilalagay sa Sion ang isang batong panulok. Yung salitang batong panulok, ito yung cornerstone. Ito yung tinatawag na foundation stone. Balikan natin yung verse na yan. Sabi niya, aking nilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo. Yung chief cornerstone. Hirang at mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Pinakita yan ng chapter ng Book of Isaiah. Next verse. Ano sabi riyan? Sa inyong ang nananampalataya sa mga believer, sa mga mananampalataya, ang ating Panginoon, siya ay mahalaga. Amen? Ano? Sa panahon ng ating Panginoon, natupad yung sinabi ni Simeon na siya ay for the fall and rise of many in Israel. Ang mga tao, ang mga Pariseo especially, na tinawag dito yung mga builder, diba? Yung supposed to be sila yung mga builder, yung mga Pharisees, yung mga doctor of the law. Yung mga taong ito sila yung supposed to be na builder, pero sila yung nag-reject sa ating Panginoon. At sabi ng mga taong ito, sabi niya, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ng malinaw. Ang sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko na, pero hindi kayo naniniwala. At maraming mga taong natitisod sa Kanya. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang sinuman na hindi nakakasumpong ng katitisuran sa akin.
Dahilan kung ikaw ay matitisod sa ating Panginoon at makikita mo yung mga pangit na bagay sa Kanya. Well, ito yung sinabi ng Banal na Kasulatan na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga tao para hindi sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng mga salita ng Diyos. So, pinakita roon sa mga mananampalataya, pinakita riyan sa inyong mga nananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo ng panulok. Sa sumunod na pangungusap, ay pinakita niya sa verse 8. Sa verse 8, at batong katitisuran. So, dalawang gawain ang ating Panginoon, isang batong panulok at batong katitisuran at bato ng pagbuwal sapagkat sila ay nangatisod sa salita, palibhasay mga Swail, din rin naman sila itinalaga. Bayan yung basahin ko ito sa wikang English. Ang verse 7 ay nagsabi, this precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve. So, ang dalawang magkahiwalay na taong ito ay pagpapakita sila ang nagpapahalaga at hindi nagpapahalaga sa ating Panginoon. Yung mga taong naniniwala. Naalala ko sa panahon ng ating Panginoon, isang babaeng Samaritana na lumapit sa Kanya. At sabi sa Kanya, sabi ng ating Panginoon, babae, bigyan mo ko ng tubig. At nagtaray yung babaeng Samaritana, sabi niya, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Hindi bagat ikaw ay Hudyo, ako'y Samaritana, at wala tayong mabuting pag-ugnayan? Bakit ka sa akin humingi ng tubig? At sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa Kanya ng tubig at bibigyan Kanya ng tubig ng buhay. At sabi niya, sino mang umiinom ng tubig na ito ay mauuhaw pa rin, pero ang tubig na aking ibibigay sa Kanya ay bubukal mula sa loob niya at magiging bukal ng tubig ng kabuhayan. Sabi niya, saan ka kukuha ng tubig na yan? Malalim ang balon at wala kang pansalok. Hindi, ikaw ba'y dakila pa sa aming mga magulang? Na sila ay dito uminom kasama ng kanilang pamilya at ng kanilang mga kawan? At sabi ng ating Panginoon, ang tubig na iinom sa tubig na ito, at ang babae nagpasimulang nagsabi, bigyan mo ako ng tubig niya. And then ang ating Panginoon ay nagpasimulang sinaysay ang kanyang buhay. Ano ginawa ng ating Panginoon? Sinabi sa kanya, tawagin mo ang asawa mo. At sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama ang iyong sinabi, wala kang asawa, pero meron kang 5 kinasama. At ang 5 lalaking nagdaan sa iyo, hindi mo asawa, at ang pang-anim ay hindi mo rin asawa. Nagulat ang babae, sabi niya, Ginoo, napaghalata ako na ikaw ay isang propeta. Ang aking mga magulang ay nagsasabi na kapag darating ang Misaya, ay gagawin niya katulad ng iyong ginagawa. At sabi ng ating Panginoon, ang nagsasalita sa iyo ay siya na nga. Ang babaeng ito ay nagpasimulang nagalak at natuwa at umuwi at binalita ng ating Panginoon ang siyang Kristo na kailang hinihintay. So, makita natin na may mga tao na nagpapahalaga sa ating Panginoon. Samantalang may mga tao na hindi sila nagbibigay ng halaga. So, ang dalawang magkahiwalay na taong ito ay kapwa nagpapakita ng pagbibigay ng halaga at hindi pagbibigay ng halaga. Tingnan natin ang ilang pang mga bagay. Now, kung inyong makikita, so, dalawang grupo ito na nagbibigay ng pahalaga, sila na mga sumasampalataya. Ilan sa mga tao
ng ating Panginoon ay kanyang pinuntahan. Naalala ko isang lalaki na nagngangalang Zacchaeus. Ay pumasok siya sa bahay ng lalaking ito. At sabi ng ating Panginoon, pagpasok niya doon sa bahay ni Zacchaeus, sabi ng mga tao, bakit ang lalaking ito ang taong ito ay nakikisama sa mga makasalanan, mga maniningil ng buwis, at mababa ang tingin nila sa ating Panginoon. Samantalang ang lalaking si Zacchaeus, pagkatapos ng kanilang fellowship, paglabas niya, sabi ni Zacchaeus, Panginoon, kung ako man, sabi niya, kalahati ng aking kayamanan ay bibigay ko sa dukha. At kung meron man akong nakuhang may daya, ay isasauli ko ng 4 na doble. Ang sabi ng ating Panginoon, sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagkat ang lalaking ito ay anak ni Abraham. So, makita natin merong mga taong nagpapahalaga sa ating Panginoon. May mga taong nagpapahalaga, samantalang may mga tao naman na hindi nagbibigay ng pahalaga sa ating Panginoon. Napansinin ninyo, isang pagkakataon sa panahon ng ating Panginoon ay nasa krus. Doon, habang ang ating Panginoon ay nakapako sa krus, alam niyo ba na merong 2, sabi ng banal na kasulatan, na nakapakong kasama niya. At ito yung 2 kriminal. At ang 2 lalaking ito ay marahil sa mga nang sila ay hindi pa sila nahuhuli. Well, pwede tayong gumawa ng isang senaryo. Marahil lang hindi pa sila nahuhuli, ay ang 2 lalaking ito ay naririnig nila patungkol sa ating Panginoong Hesus. Paano ang ating Panginoon ay yumayaon sa buong Jerusalem, Judea, at nangangaral, narinig nila ang lalaking ito'y nagpapagaling na may karamdaman, nagbabangon ng mga patay, at nangungusap tungkol sa kaharian ng Diyos. Well, di sila nagbigay ng pansin. But not knowing, mga kapatid, na sa huling sandali ng kanilang buhay ay makakasama nila si Jesus. At habang sila ay nakapako, nakasama ng ating Panginoon, sabi ng Luke chapter 24. Sabi nito ng Luke 24, or rather, No, 23 rather. Chapter 23. Chapter 23, verse 39. Sabi ng verse 39. Sabi rito, At siya'y nalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Isa na nakapako, nakasama ng ating Panginoon dahilan ang ating Panginoon ay nasa gitna ng magkabila na parehong kriminal. At sabi nung nasa kaliwa, sabi niya, Hindi bagat ikaw ang Kristo? Sabi niya, ligtas mo ang iyong sarili at kasama rin naman kami. But the others, sabi rito, ang verse 40, datapwat yung nasa kabila. Sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparasahan. So pinapakita ng lalaking ito, sabi rito, But the other answered and rebuking him said, Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? Verse 41, sabi niya, Tagalog, At tayo ay katotohanan
ay ayon sa katwiran at tayo'y katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat ibig sabihin, kung bakit tayo narito sa ganitong kaparesahan ay karapat-dapat lamang tayo dahilan gumawa tayo ng masamang bagay. Gumawa tayo ng kasalanan. Ngunit, sabi niya, ang taong ito, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At ang sumunod na pangungusap ng lalaking ito sa verse 42 ay sabi niya, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Still, mga kapatid, makikita pa rin natin ang dalawang klase ng tao doon sa panahon ng ating Panginoon na nakabayubay. At sabi ng lalaking ito, Jesus, sa pagkilala niya sa ating Panginoon na siya ang Kristo, siya ang Mesaya. Alam niya na ang Mesaya ay mayroong kaharian. Alam niya na ang Kristo ay maghahari sa sanlibutan. At sabi niya, Panginoon, pag ikaw ay dumating sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. At sabi ng ating Panginoon, verse 43, sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Now, ang punto na aking pinapakita, mga kapatid, merong mga tao sa ating panahon ngayon na hindi magbibigay ng halaga sa ating Panginoon. At mamaya, makikita natin ang isang pangungusap ng banal na kasulatan kung paanong ang ating Panginoon ay nasa dalawang kalalagayan. Pinakita doon sa verse ng chapter 12, babalikan natin, ng Book of John, na binasa natin. Sabi niya, kung ang tao ay marinig niya ang aking pangungusap, at hindi niya ito ingatan, hindi niya ito bigyan ng pansin, sabi ng verse na yan, ay hindi ko siya hahatulan sapagkat ako'y naparito hindi para humatol sa sanlibutan, kundi para iligtas ang sanlibutan. Well, sa unang pagparito ng ating Panginoon, ay hindi yun ang panahon ng paghatol. Pero alam natin, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ito'y panahon ng paghatol. Ang unang pagparito ay para pagbabayad ng halaga. At darating ang isang panahon ng lahat ng kanyang binayaran at binili ay kanyang kukunin. At sa panahon naman ng kanyang kunin at ito'y kunin niya sa pamamagitan ng pag-agaw o ang tinatawag na rapture, ay pagkatapos nito ay siya ay babalik kasama ng kanyang mga binili ng kanyang iglesia, at sa panahon ng kanyang pagparito ay panahon naman ng kanyang paghatol. So, kung ang tao ay hindi magbigay ng pansin, sabi niya, if anyone hears my saying and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my saying has one who judges him, and the word I spoke is what will judge him at the last day. Now, pansinin ninyo, dalawang kalalagayan ng gampanin ng ating Panginoon. Well, alam natin na merong isang bagay na napakagandang bigyan natin ng pansin. Tingnan niyo ang
ang isang verse nito. Sa chapter 10 ng Book of Matthew. Book of Matthew chapter 10. Sabi ng verse 32 and verse 33. Basahin natin ito sa wikang Tagalog. Sabi niyan, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang verse 32 ito, kung babasahin ko sa wikang Ingles, sabi rito, therefore everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. So merong senaryo na pinapakita na sino man na magpapahayag o kumikilala sa akin, well, kailan po ba magaganap itong, therefore if everyone who confesses me before men, kailan ba nagaganap itong tinatawag na kumikilala sa akin sa harap ng mga tao? Alam niyo kung kailan ito? Ang aklat ng Romans chapter 10 verse 10 ay nangungusap ng ganito. Tinan niyo ang verse 10. Or verse 8. Verse 8. Sabi riyan, datapwat anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa inyo, sa inyong bibig at sa inyong puso. Sa bakatwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Next verse. Sapagkat kung ipapahayag, sabi niya, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat, anong sabi yan? Sapagkat sa pamamagitan ng puso ang tao ay sumasampalataya sa ikatutuwid at sa pamamagitan ng bibig ay pinapahayag ang tungo sa kaligtasan. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. So meaning to say, mga kapatid, ang verse 32 ng Matthew chapter 10, ang tinutukoy na panahon ng pagpapahayag ng tao kay Jesus sa harapan ng mga tao ay sa panahon ng kanyang bautismo. Sabi niya, at sa panahon ng kanyang bautismo at sa panahon ng kanyang pamumuhay, ng kanyang mga salita. So therefore, kaya verse 32, balikan natin yung Matthew 10. Therefore, everyone who confesses me before men, sino man ang magpapahayag sa kanya sa harapan ng mga tao, sa araw na yun, ako rin naman ay tatayo para sa kanya. Well, paano tatayo ang ating Panginoon? Well, ang sabi ng Banal na Kasulatan sa 1 John chapter 2, sinusulat ko ang bagay nito para huwag kayong magkasala. Kung kayo magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Ang matuwid, ang ating Panginoong Hesus. Ang advocate. Ang advocate na yan ay walang iba kundi ang defense attorney. Siya ay tatayo para sa atin. Siya ay tatayo para sa atin. At sabi niya, I will also confess him before my Father who is in heaven. But next verse 33. But, datapwat, sino man sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap
ng aking Ama na nasa langit. Now, tingnan natin ang isang bagay. Ang aklat ng Acts chapter 10, sa pangangaral ni Apostol Pedro sa sambahayan ni Cornelius. Anong sabi rito? Verse 38, starting verse 38, pinakita niya na si Jesus sa taga Nazareth na pinahira ng Espiritu Santo na naglilibot, gumagawa ng mabuting bagay, nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Sabi ng verse 39, at kami ay mga saksi ng lahat ng mga bagay na ito. Ito'y si Pedro na nangungusap. Kami ay mga saksi sa lahat ng mga bagay na ito na kanyang ginawa sa lupain ng mga Hudyo at ng Jerusalem ay, sabi niya, siya ay kanyang pinatay sa pamamagitan ng pagbitin nila sa cross. And verse 40, siya'y binangon ng Diyos sa ikatlong araw at siya ay ginawang nagpakita sa amin, hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na mga saksi na kanyang pinili bago pa nakasama niyang kumain at uminom at nakasama niya pagkatapos ng kanyang pagkabuhay sa mga patay. Verse 42, sa wikang Ingles pinakita rito, and He ordered us, inutusan niya kami, He ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as what? As judge of the living and the dead. So, ang Jesus na ito ay siyang tagapagligtas. Ang Jesus na ito ay ipinakilala ni Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan. Behold, the Lamb of God that will take away the sins of the world. At sabi niya, ngunit, sabi rito, ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan. Ito'y sila Pedro, ang mga apostol ay binigyan ng bilin ng Panginoon na ipangaral nila na hindi lamang si Jesus ay tagapagligtas, ibinilin sa kanila na ipangaral si Jesus na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Well, kung ang tao ay tatanggihan niya si Jesus bilang tagapagligtas, isang araw haharapin niya si Jesus bilang hukom. That's the scripture. So one way or the other, man or person cannot avoid Jesus. At ito ay binili ng ating Panginoon sa kanila. Ang unang bilin ng Panginoon sa kanila, go into all the world, preach the gospel in every creature. He that believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe shall be damned. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pero bago siya parusahan, haharap siya sa hukom. Nakukuha niyo yung punto mo, mga kapatid? Sa anumang paraan ay hindi pwedeng takasan ng tao si Jesus. Kung hindi niya tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, haharap siya kay Jesus bilang hukom na hahatol sa kanya. Ano ang ibig ng tao? Ang Diyos, haharap siya sa Diyos bilang ipapatawad ang kanyang kasalanan o haharap siya sa Diyos bilang siya ay hahatulan.
Ang tao ay mamimili. So, sa isang pangusap sa chapter 17 ng Book of Acts, chapter 17, sabi dito, pinakilala ni ito'y si Pablo na nangungusap. Kanina, si Pedro yung nagsalita. And verse 30, sabi rito, chapter 17, Acts 17, verse 30. Sa wikang Tagalog. Sabi niya, ang mga panahon ng kahangalan o pag sinabing kahangalan is ignorance. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na dahilan pinatawad ng Panginoon ang kawalan ng kaalaman ng tao. Alam niyo, sabi ng Book of Hosea, if I'm not mistaken, ang tao ay napapahamak dahilan sa kawalan ng kaalaman. Si Brother Michael ay merong experience. Muntik na, kung hindi sa biyaya ng Panginoon ay siya ay napaso na sana, pero salamat sa biyaya ng Diyos. So, sabi rito, therefore being overlooked at the times of ignorance, God is now declaring to man that all people everywhere should what? Repent. Sa lahat ng dako, ang tao ay dapat magsisi. Verse 31, dahilan ano? Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng anino, ng lalaking kanyang itinalaga. Sino siya? Is Jesus Christ. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Walang sino man na nabuhay sa mga patay maliban sa ating Panginoong Hesus. Tinawag siyang the firstborn among the dead. The firstborn among the dead. So, merong itinakda ang Panginoon na isang panahon ng paghukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking ito, ang ating Panginoong Hesus. So, merong isang panahon, because He speaks a day in which He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished fruit to all men by raising Him from the dead. So, merong panahon ng ating Panginoon ay magiging hukom. Nawang isang talata na bibigyan ko ng pansin bago tayo magtatapos. Tingnan natin ang Book of Revelation. Revelation chapter 6. Revelation chapter 6, particularly sa chapter 6 ay dito binuksan ang mga selyo from first seal hanggang sa sixth seal. Pagdating sa sixth seal, yung ika-6 na selyo, ay ito ang nilalaman ng buksan ang ika-6 na selyo. So ang lahat ng ito, ang mga selyo ay may mga bagay na naganap na at may mga bagay na magaganap pa lamang sa darating na panahon. Verse 12. Sabi riyan, basahin natin Revelation 6 verse 12. Sabi niya, nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Well,
For our information, ang tinutukoy sa panahon ito ay ang panahon ng the wrath of God. Ang pagbubuhos ng kagalitan ng Diyos. Sa panahon yun, ng pagbubuhos ng kanyang galit, but thank God, sa panahon ito, ang iglesia ay wala na sa ibabaw ng sanlibutan. Thank God na meron siyang tinatawag sa Book of Psalms or Book of, kahit si Job ay nagsabi, sabi niya, ako itatago niya hanggang saang pagkawasak ay makalagpas. Meron siyang pagtatagong gagawin sa iglesia habang ang sanlibutan ay daraan sa dakilang kahirapan at ang pinakadulo nito ay ang galit ng Diyos. So nakita niya nang buksan ng ika-6 na tatak, so ang laman ng ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayo, parang nagkaroon ng total eclipse. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Next verse. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. So don't be mistaken, ang bituin ito, hindi yung bituin na nakikita natin, kundi ito ay mga meteors. Sabi niya, mga bituin sa langit ay nahulog, walang ibang term para gamitin si John para sa ganitong bagay. Nahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. So ganun ka sidhi ang bagay nito. Next verse, sabi niya, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat ng kung nilululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Gano ka great yung earthquake na ito, na kahit yung bundok at ang mga isla ay nawala sa kanyang kinalalagyan. And verse 15, at ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pangulong kapitan, ang mga mayayaman, ang mga magapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa yungib at sa mga bato at sa mga bundok. So, at this time, walang mayaman, walang mahirap, walang malaya, walang alipin, sa panahong ito, ay dito magkakapantay-pantay ang tao. Sabi niya, balikan natin muli yung verse na yun. Mga hari, mga prinsipe, mga pangulong kapitan, mga mayayaman, mga makapangyarihan, alipin at laya, ay nagsipagtago sa mga kuweba, at sa mga bato, at sa mga bundok. And then verse 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ito ang nakakapagtaka, mga kapatid. Kailan makikita ng kordero ay nagalit? Never ito sa nature ng lamb. Pero mga kapatid, kung hindi tatanggapin ng tao ang kordero ng Diyos bilang tagapagligtas, tagapag-alis ng kasalanan, haharapin niya ang kordero sa kanyang kagalitan. So dito may makukonclude natin, mga kapatid, that no one, no man, no person can escape and can avoid Jesus. One way or the other, he will face Jesus. As a lamb that is meek, or as a lamb with his wrath, sa kanyang kagalitan. I hope, mga kapatid, ngunit ako'y nagpapasalamat, kinilala natin ang kordero bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa.
Kinilala natin ang kordero ng Diyos bilang tagapagpatawad ng ating mga kasalanan. Sinampalatayanan natin at kinonfess natin siya sa harapan ng mga tao at di natin kinahiya ang kanyang pangalan. At naniniwala ako sa araw na yun, papahayag niya rin ang aking pangalan sa harapan ng mga anghel at sa harapan ng kanyang ama at sasabihin niya, Ama, ako ay namatay para sa kanya. At tingnan ninyo ang isang verse na ito na pinangusap ni Apostol Pablo para sa mga kumilala sa ating Panginoon bilang kordero ng Diyos. Ang sabi ng pangusap ay ito. Verse 31 ng chapter 8 ng Book of Romans, sabi niya, ano nga ang sasabihin natin sa ganitong bagay? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Amen. Napakagandang talata ng bahaging ito. Sabi niya, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, kailan sa atin, kailan tayo kakampihan ng Diyos? Well, ito ay yung panahon nang ikaw ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, sa kanyang God's provided way of salvation, ay doon siya ay papanig sa iyo. Ano sabi ng isang verse? Sa araw ng pagliligtas ay nilingap kita. Ngayon ang araw ng pagliligtas, ngayon ang araw ng katubusan. Ano ang sasabihin natin sa bagay nito? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Next verse. Sabi niya, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? And next verse, sabi rito, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Ang Diyos ang nagpapatawad. Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Ang Diyos ang siyang nagja-justify. Now, mga kapatid, kung ikaw ay pinatawad na, kung ikaw ay pinawalang sala na, haharap ka pa ba sa hukuman? It will be a double jeopardy. Dito sa mundo natin, bawal ang double jeopardy. Ang isang inakwit na, ang isang pinatawad na ng kasalanan, hindi na pwedeng i-prosecute pa. Diba? Nang ang mga may kinalaman sa Visconde Massacre ay inakwit na, well, wala nang magawa. Hindi na nila pwedeng habulin pa. So, ibig sabihin, kung dito sa mundong ito ay bawal ang double jeopardy, well, gaano pa kapag ang Diyos na siyang absolute, na nagbibigay ng kapatawaran, nagbibigay ng absolute pardon, nagbibigay ng justification. Hindi na, sabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya haharap sa paghatol, kundi siya ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. I-skip na yung tinatawag na paghatol na ito. Sabi ng sumunod na pangusap, verse 34, sabi niya, sino ang hahatol? Sino ang hahatol sa atin? Si Kristo, Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Praise God. Ito, para sa atin ng mga sumasampalataya, napakahalaga ni Jesus para sa atin. Si Jesus ay mahalaga para sa atin dahilan siya
ay ang ating kaligtasan. Siya ang magtatanggol sa atin sa araw na yun. Siya ang nagbayad ng lahat ng mga bagay. Siya ang nag-intercede. Siya ang namamagitan para sa praise God, para sa bawat isa atin. Well, nagagalak akong sabihin, mga kapatid, hindi mo na haharapin ang galit ng kordero. Dahilan, nakinilala natin ang kanyang biyaya at kahabagan. Pero merong tinatawag na pagharap sa kagalitan ng Diyos. Sabi ng chapter 2 ng Romans verse 5, but because of your stubbornness, verse 4, or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience? Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, hinahanap mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis, pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Verse 5, datapot ayon sa iyong katigasan, ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Ang hindi alam ng tao na binabaliwala nila ang ating Panginoon at nagpapatuloy sa kanilang buhay ay nag-iipon lamang sila ng, anong sabi ron? You are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Well, mga kapatid, sa araw na yon ay hindi halos ayaw at talagang ayaw nilang makita ang mukha ng kordero dahilan sa kanyang galit. Well, thank God, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ay nasa panig. Merong isang awit na nagsabing, meron dalawang grupo sa araw na yon. Isang grupo na nagbubunyi at nagpapasalamat sa biyayang kanilang tinanggap. Ngunit meron namang isang bahagi na sila ay makakatikim ng kagalitan ng Diyos. Praise God. Nagagalak ba tayo, mga kapatid, sa napakasaganang biyaya ng Diyos na ina-offer sa atin at nakilala natin ito upang ating tulad ng Diyos na ma-skip natin ang araw na yun. Tayo tumayo sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. Mari ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras ito? Praise God, praise God. Uwitin natin ang isang awit. Isang awit na softly and tenderly, Jesus is calling. Awit dito ay nagsasabing, ang ating Panginoon ay tumatawag ng malumanay. Jesus is calling on His meekness, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kaamuan. Na inaantay niya, inaanyayahan niya ang bawat isa na umuwi. Sing the song. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sabi ng verse na binasa natin kanina, siya'y mahalaga para sa bawat isa na sumasampalataya. This precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve, siya ay isang batong katitisuran at batong pangbuhay. Salamat sa biyaya ng Panginoon na ating siyang nakilala bilang korderong maamo, bilang kordero na nag-aalis ng kasalanan, bilang nagpapatawad, bilang as a sacrifice. Hallelujah. At ating malalagpasan ang galit at ang kahatulan na kanyang inilaan sa mga, hallelujah, sa mga makasalanan. Tayo manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat, Lord, sa biyayang aming nasumpungan, sa kagandahang loob na iyong pinamalas sa bawat isa amin. Lord God, salamat. Binuksan mo ang aming mga pag-iisip. Binuksan mo ang aming mga pangunawa. At nakilala ka namin bilang korderong tagapagligtas. Salamat ang lambong sa aming mga mata at sa aming mga kaisipan ay iyong inalis, Panginoon. Tampuwersa ng kaaway na dating gumagapos sa amin ay iyong tinanggal, Panginoon. At ang tanikala, Lord, na hallelujah, na naggagapos at nagpipigil sa amin ay iyong tinanggal upang makilala ka namin, hallelujah, bilang aming, hallelujah, Diyos, at bilang tagapagligtas ng buhay ng bawat isa sa amin. O Lord God, nakikita namin, Panginoon, na walang sino man na pwedeng takasan ng iyong presensya, Panginoon. Sa anumang paraan sa buhay na ito, hindi man ngayon, kundi sa darating na panahon, ikaw ay kanilang harapin. Hallelujah. O Lord God, lubos kaming umaasa, Panginoon, na ikaw ay patuloy na tatawag ng mga kaluluwa. Magliligtas, Panginoon, para sa mga lalaki at babae ng kanilang mga buhay ay nakilala mo bago pa itinatagan sa libutan, Panginoon. Ng kanilang pangalan ay nasa iyong aklat, O Lord, at siyang dahilan kung bakit ikaw ay nagbayad ng malaking halaga upang ang lahat ng ang pangalan na yan na nakasulat sa iyong aklat ng katubusan ay iyong babayaran ng halaga, Panginoon. Lord, salamat at kami ay nauna sa kanila, ngunit walang sino mang dakila kaysa sa bawat isa sa amin. Kaming lahat ay pawang nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Hindi mo kami tiningnan dahilan sa aming kabaitan, hindi sa aming mga kabutihan na mga bagay na aming nagawa, kundi, hallelujah, tiningnan mo ang lahat ng mga tao na nasa ilalim ng kasalanan at ang bawat isa ay totoong nangangailangan ng habag at ng iyong biyaya at ng iyong awa. Salamat at aming nasumpungan ng ganitong bagay. Aming dinadala sa panalangin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang aming mga, hallelujah, kamag-anakan o Diyos ay aming tinataas sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, at hindi lamang sila, kundi ang buong sanlibutan dahilan ang biyaya mo ay patuloy pang sumasagana sa ibabaw ng sanlibutan sa uling maaraw nito. Darating ang panahon na ng maamong kordero, kordero na napakaamo ay magbabago ang kanyang anyo at siya ay magiging mabagsik at mabangis, hallelujah, na kordero at leon para sa kahatulan ng mga taong hindi naniwala. Ngunit naniniwala kami sa araw na yun, lahat ng iyong mga anak o Diyos ay yun ang dinala sa iyong piling upang sila'y ingatan sa dakilang kagalitan na maranasan ng mundong ito. Panginoon, salamat sa iyong mga salita.
Salamat sa liwanag ng iyong biyaya sa amin. Salamat sa iyong pagbubukas sa aming mga puso at kaisipan. Salamat sa lahat ng mga bagay. At salamat at nasumpungan namin ang napakasaganang biyayang ito. Nais namin pasalamatan ka sa gabing ito at tanggapin mo rin ang aming pagpupuri at pagdakila at pagluwalhati sa iyo. At habang aming patuloy na madarama sa aming puso, Lord, ang iyong kahabagan, ang biyayang ito'y patuloy na dadaloy sa mga tao rin naman, Panginoon. At Lord God, kagaya ng si Isaiah ay iyong tanungin, sino ang aking susuguin? At siya, matapos mong linisin ang kanyang bibig at dila at ang kanyang buhay, ay nagawa niyang sabihin, Panginoon, narito ako, suguin mo ako. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak, iyong suguin, Panginoon, at iyong dalhin ang iyong biyaya sa sino man na ninanais mo. Ang kapurihan ay sa iyo, ang kaluwalhatian ay sa iyo, at ang pagpapasalamat. At kami ay tinatagubilin din naman namin ang pagtatapos ng gawain ito, kasama ng iyong pag-iingat sa aming pag-iwaywalay at sa iyong patuloy na biyayang sasagana sa bawat isa amin. O Panginoon Diyos, nagbibigay kami ng karangalan at papuri sa iyo at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. At muli magandang gabi sa bawat isa atin.